ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Silahis sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Bumalik yata si Kap. Gusto pa yata humirit ng isa pang raw na. Sige, pagbibigyan kita. Pero masakit na yung akin. Sandali lang, nariyan na. Ikaw? Magandang gabi sa iyo, Veronica, my love. Pero isang chocolate for you. Sorry. Naantok na ako. Matutulog na ako. Ay, naku, sandali lang, Miss Beautiful, my love. Mag-usap pa tayo. Bakit ka pumasok? Lumabas ka! Huwag kang pumasok! Huwag mo akong ipagtabuyan, please. Huwag ka mag-alala. Di naman ako masamang tao eh. Alam mo, mula na magkita kita, nagbago ang takbo ng mundo ko. Hindi ako makatulog. At hindi rin ako makakain dahil sa kakaisip sa'yo. Ay, naku. Alam mo, pipilitin kong sungkitin ang bituin na nagniningning. Aabutin ko ang buwan para sa'yo. Ganyan katindi ang tama ko sa'yo, Veronica. Pwede ba? Lumabas ka na! Labas ka na! Sige na! Umalis Sige, ka na! sige, sandali lang. Madali lang naman akong kausap eh. Basta tanggapin mo ang dala ko para sa'yo. Sige na, tapos alis na ako. Pero tandaan mo, in love ako sa'yo. Ano ka mo, friend? Pagkaalis ni Kapitan, dumating si Judy Ann at nagpumilit na pumasok sa bahay niyo? Oo, friend. Alam mo, talagang kinabahan ako. Akala ko, gagawa niya ako ng masama. Mabait din pala yung tao. Maginoo pa nga siya kaysa ibang lalaki. At matino siyang kausap. Teka, parang nag-iba ata ang tono mo ngayon. Dati, inis na inis ka sa kanya. Bakit? Parang hindi na. Ang bait niya kasi. Masayang kausap. Ha? Kung ganon, payag ka na sa sinasabi nila Mayor Gustalvo at Vice Mayor Agaton? Ewan. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko nang ibig sabihin yan. Pumapayag ka na kung ganon. Sasabihin ko kay Vice Mayor na pumapayag ka na sa gusto nilang mangyari. Ano ka ba? Tumigil ka nga dyan. Mamaya, marinig ni Kap ang usapan natin. Magdaramdam yun. Hayaan mo muna si Kapitan. Ang importante, makatulong ka sa problema nila Mayor at Vice Mayor. Ang ibig mong sabihin, Vice Mayor, pumayag na yung babaeng yon na makipag-date kay Judy Ann, ganun ba? Oo, Mayor. Sa wakas, pumayag din siya. Halay kung ganon, tawagan mo na kagad si Judy Ann, sabihin mo sa kanya na pumayag na siya. Kahit hindi na natin tawagan, Mayor, dahil nag-usap na pala silang dalawa kagabi. Ha? Kagabi? Ang ibig mong sabihin, may ugnayan na sila. Oo, Mayor. Kaya ganado siyang nagprograma kanina. Halay, ganun ba? Nakinig ako. Nako, binanatan na niyang binanatan ang kampo ni Timprosyo. Tapos sa social media, minumura sila. Halay, kung ganon, magaling talaga itong si Judy Ann, ano? Oo, Mayor. Saludo ako sa kagalingan niyang magmaniobra ng issue. Mantakin mo. Ilang buwan na minumura tayo sa mga social media. Pero ngayon, maraming pumupuri sa atin. At sila naman ngayon ang minumura. Buti nga sa kanila. Ayaw nilang manahimik.
O ayaw nilang matahimik na halalan, kaya ito ang kahahantungan. Ha, kung gusto nila ng siraan, di siraan. Ha, matira ang matibay, Vice Mayor. At tayo ang matibay dahil nakatagbo tayo ng mahusay na expert sa political strategy. Sa ngayon ay makakatulong na tayo ng mahimbing at paghahanda na natin yung filing. Yung filing na naman natin ng COC ang paghahanda natin ngayon. Vice Mayor. Ikaw pala, gagawa na siyang anong balita? Nangunguna na ba tayo sa survey? May kaunting problema na naman. Kaunting problema. Ano yan, gagawa na siyang... Vice Mayor, hindi na tumitigil si Judy Ann Nakalso sa pagbabahanap niya sa inyo. Kaya biglang bumaba ang ratings niyo sa survey. Ganun ba? Ilang porsyento ang ibinaba ng aking pangalan sa survey? 1% lang naman, Vice Mayor. Malit lang pala. Walang problema. Makakahabol pa tayo. Vice, sa isang daang tao na nakausap namin, isa lang ang pabor sa inyo. Sige, panyero. Yun lang ang gagawin natin para wala nang problema. Pagdating ng halalan, sige, bye. Bye! Kagawad, ano na nga ba yung sinasabi mo kanina? Kagawad na siya. Sir, Ha? sabi ko kanina, sa 100 tao na sinulbi namin, iisa lang ang pabor sa'yo. Yun lang naman pa. Ano? Sa 100? Isa lang ang pabor sa partido namin. Oo, certain po siya. Nako, sumpa ng mga trapong politiko. Paano nangyari yun, ha? Paano? Dahil sa pagbabalat ni Judy ang Nakalso sa inyo, sir. Kaya bumaba ng gusto ang rating nyo sa survey. At alam nyo, sir, yung isang pabor sa inyo, wala sa katinoan ng isip. Buwang pa. Ano? Oo. Nako, nakakainis. Mapapatay ko ang Judy ang Nakalso na yun. Mapapatay ko siya. Babays, ano yung kinuha mo sa drawer? Granada. Nako, anong gagawin mo dyan, sir? Huwag mo akong pasabugan. Maawa ka, sir. Huwag. Hindi kita pasasabungan. Ibibigay ko sa iyo ito. Salamat. At gagamitin mo ito para patayin si Judy Ann. Hintayin mo siyang magprograma. Tapos, ihagis mo sa kanya ito. Sir Temporosyo. Ay, sa mga mahal kong tagapakinig sa aking programang Kakampi ng Naapi, ito ang inyong lingkod, ang Rina ng Bayan sa Kagandahan, Judy Ann Nakalso. Hanggang bukas na naman, bye-bye! Maupay na aga sa'yo, Madam Judy Ann. Ha? Ay, ikaw pala, Vice Mayor, ha? Sige, halika, maupo ka muna dito sa loob ng Angkor Wat. Salamat, Judy Ann. Nagpunta ako rito dahil iimbitahan kita sa bahay. Ano ka mo, Vice Mayor? Imbitan mo ako sa bahay niyo, ha? Para ano?
Masaya kasi si Mayor Gustalvo dahil napaganda mo ang pangalan niya. Puro papuri na ang nababasa niya sa social media. Wala nang nagmumura, kundi papuri na ngayon ang nababasa niya. Kaya gusto kanyang makainuman. Ay, ganun ba? Sige Basta masarap ang pulutan. Ano bang paborito mong pulutan? Anak ko, kilawing tilapia at longganisa. At o kaya, soup number 5 na lang. Ha? Yun ang paborito mong pulutan? Oo, Vice Mayor. Pero kung wala, di kahit ano na lang dyan. Pero, imbitaan mo si Miss Beautiful, yung sekretara ninyo. Para, ganado naman ako. Ha? Naku, patay. Yun ang hindi pwede. Mag-aaway sila ni Bayaw. May sinasabi ka pa, Vice Mayor? Wala, Julian. O di mamaya, pumunta ka sa bahay at mag-inuman tayo. Kasama si Mayor Gustalvo. Kagawad Dasyong, kagawad. Oh, bakit boy? Anong balita, ha? Kagawad, may narinig kami ni Bunjing na pinag-uusapan nila Vice Mayor Agaton at Judy Ann Nacalso. Ano yung narinig niyong pinag-uusapan nila, boy? May plano sila mamay na mag-inuman doon sa bahay nila Kapitan kasama si Mayor at Judy Ann. Ganun ba? May tamang-tama. Hagisan ko ng Granada ang Judian na yon. Pero kinakailangan. Teka, parang kinakabahan ako. Baka makita ko ni Vice Mayor Agaton at barlin din niya ako. Dati pa namang sundalo yon. Sharpshooter yon. Kung mabaril niya ako sa ulo, sasabog ang utak ko. Nako, nakakatakot. May sinasabi ka ba, kagawad? Wala boy, wala. Hindi bali-bahala na. Kailangan maipakita ko kay Sir Timplusyo na matapang ako. Matapang ako! Kagawad, may granada ka pala. Shhh! Huwag kang maingay, Bunjeng. Baka may makarinig sa'yo. Huhuliin ako. Ha? Oo nga, may granada ka pala, kagawad. Oy, huwag niyong ipagsasabi ito sa iba, ha? Atin-natin lang, ha? Ha? Ganun ba? Hindi ko po pagsasabi, kagawad. Boy. Kung- Alam ko na yung ibig mong sabihin. Huwag naman. Sabihin mo kung anong kailangan mo, ha? Kagawad, bigyan mo kami ni Bunjing ng tig-2,000. Ano? Ang laki naman. Wala akong ganung halaga ng pera. Kung wala, isusumpong ka namin sa pulis. Bunjeng, sige. Kung magsusumplong kayo sa pulis, kayo ang unang masasabugan nito, ha? Naintindihan ninyo, ha? Pasasabugin ko kayo. Wag, nagbibiro lang kami, di ba, pari Bunjing? Oo, kagawad. It's Nagbibiro a lang kami. Huwag mo kaming pasabugan ng granada. Huwag! Magpagkasaya ka lang, Judian. Nandyan na lahat ng request mong klase ng alak at pulutan. Ay, oo, Judian. Magpakasaya ka lang, ha? Sige, uminom lang tayo dahil napakaganda ng resulta ng ginawa mong propaganda para pabanguhin ang imahe ng aming partido. Ay, nako. Tama ang sinabi ni Vice Mayor.
Ha? Talagang nasiyahan kami sa resulta ng trabaho mo. Masayang-masaya ako dahil Wow. nagtiwala kayo sa akin, Mayor. Walang anuman yun, Judy Ann. Gusto ka lang naming mapasaya kaya magsaya ka lang. Ang daming alak at pulutan ang mga request mong kuan, pinaluto namin ayan Ay, naku, Vice Mayor. Parang may kulang eh. Ha? Ano pang hinahanap mo, Judy Ann? Anong kulang? Naku, kailangan ko ang chicks. Ha? Ikukuha ka ba namin ng GRO? Ay, naku, hindi na. Wala eh. May nakita akong chicks dito eh. Yun ang gusto kong ipulutan. Ha? Sinong chicks ang sinasabi mo? Ako, ayun siya. Kapapalik ko lang niya, yun ang type ko. Yun ang ipupulutan ko ngayon. Ha? Si Melinda? Ayaw ko. Siya ang ipinalit ko kay Karen dahil iniwan ako. Oh, sige na, Vice Mayor. Papuntin mo na dito sa tabi ko ang chicks na yun. Ah, Hindi magwawala ako rito. Judy Ann, huwag naman, nakakahiya kay Vice Mayor Basta ang babae nyo ang gusto ko. Ha? Papunta nyo rito sa tabi ko at ipupulutan ko ang dibdib niya. Ano? Yun ang gusto ko. Sige, subukan mong ipulutan ang dibdib ni Melinda. Kundi pasasabugin ko yung ulo mo, tarantado ka. Veronica! Veronica! Oh, Bining! Bakit humahangos kang lumapit sa akin? Anong balita? Nakita ko si Judy Ann nakalso. Kasama si Melinda. At alam mo kung saan daw sila pupunta? Ha? Saan daw? Magmumutil daw silang dalawa. Ano? Sa motel sila pupunta? Pumayag si Melinda sumamang magmotel kay Judy Ann? Oo, friend. Ang hilig talaga sa chicks ng silahis na yun. O baka naman hindi sa motel sila pupunta. Baka mag-grocery lang sila. Nako, imposibleng hindi sila magmumutel. Teka. Paano mo naman nalaman na sa motel sila pupunta? Sinabi ba sa'yo? Hindi. Pero alam kong sa motel sila pupunta. Mahilig talaga ang Judy Ann sa babaeng malaki ang dibdib. Ano? Siguro, nainggit ka, no? Dahil maliit ang dibdib mo, ano? Ha? Nako, hindi Kung naiinggit ka, di sabihin mo kay Judy Ann na ikaw din ang i-date niya bukas at dadalhin ka din doon sa motel? Veronica! Bayaw, may problema ako. Tulungan mo ako. Anong problema mo, Bayaw? Bayaw, si Melinda, isinama ni Judy ang nakalso sa motel. Ang sakit na ng loob ko. Ha? Paano mo nalaman na sa motel sila nagpunta, Bayaw? Nadulas ang deal ni Melinda nang kausap ko siya. Kaya sa palagay ko, kasalukuyang magkaulayaw silang dalawa ngayon. Nasasaktan ang damdamin ko, Bayaw. Anong may tutulong ko sa problema mong yan, Bayaw? Sabihin mo kay Dandoy na sunduin anak niya sa motel dahil pinagpaparausan siya ni Judy Ann. Ha? Baka magalit siya kung bakit kung ano pa nga may sipang gawin ang Dandoy na yon kay Judy Ann. Sige na, Bayaw. Tulungan mo ako. Hindi ako makatulog. Ayaw kong may ibang lalaki na makikialam kay Melinda. Akin lang siya, kapalit ni Karen. Hindi naman tunay na lalaki ang kasama. Sila ayos yun
Di tulad nating barakong ang dating. Ikaw talaga bayaw, tinatawanan mo pa ako. Masakit na ang loob ko, tinatawanan mo pa. Tulungan mo na ako. Sige na bayaw, maawa ka sa akin. Talagang hindi ko kayang tanggapin ang chicks ko ay inedit ng iba. Sige na bayaw, tulungan mo ako. Sige, susubukan kong kausapin si Tanday para sundan ang anak niya na pinagpaparausan ng silahes. Sino yung pinagpaparusahan ng kwan? Nagpaparusahan ako? Sino? Si Tanday. Mahadlangan pa kaya ni Vice Mayor Agaton si Judy Ann na pakialaman si Melinda? Mga gilo naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Silahis sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!